Ay nako, tumigil ka na lang. Wala ka namang alam, probinsyana nga amoy isda. Sigaw ng host habang pinagtatawanan ng batang si Reyna sa National TV Quiz Bee. Pinuto lang mic niya, tinanggal ang score, at idineklarang disqualified. Wala siyang breeding. Dagdag pa ng isang judges, habang palakpakan ang mga elitistang magulang sa audience. Umiiyak si Reyna habang papalabas ng stage. Ngunit biglang pumasok ang isang lalaki sa tuxedo. Kasunod ang 5 bodyguard. "Stop the show!" Mariin niyang utos. "That girl is my daughter. I am CEO Alejandro Ferrer." Nagkagulo ang buong studio. Wait, siya ang ama? Halos magtalsikan ang mga kamera. Kabanata 1, simula ng mabigat na buhay. Sa isang barong-barong sa gilid ng palengke, magkahawak kamay na natutulog sa lumang banig sina Reyna at Pia. Wala silang ibang kasama kundi ang lamig ng gabi at ang paghuni ng mga kuliglig na tila musika sa gitna ng katahimikan ng mahirap nilang mundo. Sa murang edad, natuto na silang umiyak sa katahimikan dahil alam nilang wala namang sasagot sa sigaw ng puso nila. Si Reyna, 12 taong gulang, ay payat, sunog ang balat sa araw, ngunit malinis sa katawan at maayos laging naka-ponytail. Mataas ang pangarap sa kabila ng mababang kalagayan. Si Pia naman, 15 taong gulang, ay bulag ang isang mata, ngunit ang kanyang boses ay tila anghel sa mga dumaraan sa kalsada. Mula nang pumanaw ang kanilang inang si Marites, 3 taon nang nakakalipas, magkasama na silang dalawa. Hindi totoo ang chismes na kabit ang kanilang ina. Ito ay gawa-gawa lamang na masungit at elitistang lola nila, ang ina ng kanilang ama. Nagalit na galit kay Marites dahil isa lamang itong mananahi na galing sa probinsya. Walang dugong blue, anang matanda noon. Kaya't pilit nitong inilayo si Leonardo, ang kanilang ama, sa pamilya nila. Dahil sa kasinungalingang iyon, iniwan sila ng ama at pinili ang tahimik na buhay sa mansyon kasama ang bagong pamilya. Mula noon, naging sentro ng chismis sina Reyna at Pia sa kanilang barangay. "Anak ng kabit yan!" bulong ng mga tricycle driver. "Naku, huwag niyong pahalubilan yan. Baka magaya ang anak natin siyan." Dagdag pa ng ilan. Dahil dito, napilitan silang lumipat sa palengke kung saan may kaunti ang nakakakilala sa kanila. Sa araw-araw, si Pia ay kumakanta sa kalsada. Nakaupo sa isang lumang bangko. May hawak na sirang tamburin kung saan hinuhulog ng ilan ang barya. Minsan, wala ni 1 piso. Minsan naman, sinusulyapan ng awa, ngunit nilalampasan. Ngunit kahit bulag si Pia, hindi nito kinahiya ang kanyang ginagawa. "Kailangan nating mabuhay, Reyna. Huwag mo ikahiya ang ate mo." Aniya minsan habang pinupunasan ang luha ng kapatid. Si Reyna naman masipag sa pag-aaral. Grade 6 na siya sa isang pampublikong eskwelahan at laging nasa top 3. Ngunit hindi iyon madali. Maraming beses siyang kinukutsa ng mga kaklase. "Amoy isda ka na naman, Reyna!" Sabay tawa ng grupo ng mga sosyal na estudyante. Hindi dahil sa amoy kundi dahil sa lahi, sa katayuan, sa luma niyang uniforme at sirang sapatos. Ngunit tiniis ni Reyna ang lahat dahil alam niyang siya lang ang tanging pag-asa nila. Sa gabi, habang nag-aaral sa ilalim ng liwanag na kandila, maririnig ang boses ni Pia na nag-iensayo ng kanta. "Sa bawat pagluha, may pag-asa." Kanta ni Pia at iyon na rin ang naging panata ni Reyna. Isang gabi, habang binibilang ni Reyna ang natitirang pera sa lata ng biskwit, lumapit si Pia at hinawakan ang kamay ng kapatid. "Reyna, kapag nanalo ka sa Quiz Bee, baka pwede na ako magpatingin sa espesyalista. Malay mo, may pag-asa pa pala ang isang mata ko." Bulong nito, puno ng pag-asa. Tumango si Reyna. "Gagawin ko ang lahat, ate, para sa'yo." Ngunit sa loob ng kanyang puso, may kaba. Paano siya mananalo sa Quiz Bee kung araw-araw siyang tinutukso, pinipintasan,
at binabawasan ng tiwala sa sarili. Sa paningin ng marami, isa lang siyang probinsyana, amoy isda, anak ng kabet. Kinabukasan, naglakad si Reyna na halos 3 kilometro papunta sa eskwelahan. Bit-bit ang sinang bag na may ilang lapis, notebook, at isang lumang dictionary na minana pa sa kanilang ina. Pagdating sa classroom, naroon agad ang grupo ni Nikki, isang mayamang kaklase, anak ng dating beauty queen at mayor sa kanilang bayan. "Oy Reyna, amoy palengke ka na naman. Baka masira ang aircon," sigaw ni Nikki. Tumawa ang buong klase. Napatingin si Reyna kay Ma'am Tessa, ang kanilang advisor. Ngunit binaliwala lang ito. Lalo siyang nanliit. Ngunit pinili niyang umiti. "Good morning po ma'am," aniya, at umupo sa kanyang lumang upuan. Sa loob ng klase, in-announce ng principal ang tungkol sa nalalapit na TV National Spelling Quiz Bee. Isa si Reyna na ipapadala bilang representative ng grade 6. Biglang tumahimik ang buong silid. Lahat ay napatingin kay Reyna. "What? Isa siya?" sigaw ni Nikki. "Hindi ba dapat may breeding ang isa sa mga representative? Parang ako." Ngunit walang nagbago sa desisyon. Dinagdag na nga si Reyna sa napili. Bagamat may ilan na hindi masaya, wala sila magawa. Sa labas ng classroom habang pauwi na, inabutan siya ni Ma'am Tess. "Reyna, huwag mo hayaang hadlangan ka ng ingay sa paligid. Focus ka lang. You're meant for greater things." Sabay abot na maliit na notepad. Sa notepad ay may nakasulat, "Kaya mong baguhin ang tingin ng mundo. Basta maniwala ka sa sarili mo." Naiyak si Reyna. Ngayon lang siya muling nakaramdam ng pagyakap mula sa isang adult. Hindi bilang kawawa, kundi bilang isang batang may potensyal. Pag-uwi niya, niyakap siya agad ni Pia. "Kamusta ang araw mo?" Ngumiti si Reyna. "Masakit pero may konting pag-asa." At sa gabing iyon, habang magkatabi silang kumakain ng kanin at tuyo, sabay silang nanalangin. "Lord, bigyan niyo po kami ng lakas para sa pag-asa, para sa pagbangon." Kabanata 2, Pangarap ni Reyna. Umaga pa lang, gising na si Reyna. Hindi alintana ang lamig ng sahig ng barong-barong nila. Mahigpit ang kapit niya sa lumang dictionary na laging nakapatong sa ilalim ng kanyang unan. Parang isang sagradong kayamanang hindi pwedeng mawala. Pumasok siya sa kusina kung saan abala si Pia sa pagsasalansan ng kaunting tinapay na nakuha nila kahapon sa palengke. May basag na tasa ng kape sa tabi nito. Punong-puno ng init at pagmamahal, kahit halos wala ng laman ng tasa. "Good morning, ate," bati ni Reyna, sabay halik sa noo ni Pia. "Good morning, bunso," tugon ni Pia. Ginawaran siya ng ngiti. "Excited ka na ba?" Tumango si Reyna. Simula na ng practice para sa TV Quiz Bee. Hindi biro ang event na yun, isang national TV show kung saan mga piling estudyante mula sa iba't ibang lugar ang maglalaban sa spelling, history at iba pa. Ang premyo? 200,000 cash lang naman. Isang halagang hindi man lang nila kayang ipangarap noon. "Pag nanalo ka, Reyna," sabi ni Pia habang hinahaplos ang buhok ng kapatid. "Nakakapagpa-check up tayo ng mata ko. Itong isang naiwan. Malay mo, baka may pag-asa pa tong naiwan." Tila sumikip ang dibdib ni Reyna sa sinabi ni Pia. Alam niya kung gaano kahirap para sa atin niya na maglakad mag-isa sa daan. Kung paano ito minsang muntikan ng masagasaan dahil hindi niya nakita ang paparating na tricycle. Kung paano rin siya nilalait ng ibang tao sa palengke. Bulag daw, pabigat daw. "Oo ate," mariing sagot ni Reyna. "Gagawin ko ang lahat." Sa eskwelahan, agad nagsimula ang preparasyon. Tuwing uwian, imbis na umuwi agad si Reyna na natili siya sa library. Nagsusunog ng kilay. Binabasa niya ang lahat na mahahanap niya. Encyclopedia, lumang almanak, spelling word list, pati ang mga libro ng mga dati nilang batch. Sa bawat pahina na binabasa niya, iniisip niya si Pia, ang mata ni Pia,
Ang pagkakataong mabigay ng mas magandang buhay ang ate niya na nagsakripisyo para sa kanya. Hindi madali ang araw na iyon. Kapag uwian, inaabangan siya ng grupo ni Nikki. "Nagpapakahirap ka pa," irap ni Nikki habang sinasabayan siyang lumakad palabas ng gate. "Hindi ka naman mananalo, hindi ka bagay doon. TV show yun, hindi charity show." Tiniis lahat ni Reyna. Hindi siya gumagante, hindi siya nagsasalita. Sa halip, bawat insulto iniipon niya sa puso bilang gatong ng determinasyon. Isang gabi, habang nag-aaral sa ilalim ng kandila, lumapit si Pia na may bitbit na lumang radyo. "Nakahanap ako sa junk shop, gumagana pa," masayang sabi ni Pia. Bumukas ang radyo at sumahimpapawid ang balita tungkol sa nalalapit na National TV Spelling Quiz Bee. May special feature tungkol sa mga naging champion dati. Karamihan ay napasok sa magagandang universidad at nabigyan ng oportunidad na baguhin ang buhay nila. "Reyna," bulong ni Pia habang niyayakap siya. "Isa ka na sa kanila, naniniwala ako." Naluha si Reyna. Hindi dahil sa pressure kundi dahil sa tiwala. Sa isang mundong palaging nagsasabing wala siyang halaga, narito si Pia, ang nag-iisang tao na buong-buo ang tiwala sa kanya. Dumating ang araw ng practice ng spelling bee sa school. Nakaupo si Reyna sa maliit na stage sa harap ng buong grade 6 students. Katabi niya si Nikki at ang iba pang top students. Word, bureaucracy, bigkas ng MC. Tumayo si Nikki at nakasmirk. Crazy? Tumawa ang audience. "Mali," si Reyna ang sumunod. Tumayo siya bagamat nanginginig ang tuhod at mahinahong binaybay ang salita. Bureaucracy. Bureaucracy. Correct, sabi ng MC. Kasabay ng mahihinang palakpak ng ilang guro. "Sus, siguro pinag-aralan lang niya yun kagabi," bulong ni Nikki habang umuupo. Ngunit hindi nagpatinag si Reyna. Sa bawat tamang sagot, mas lalo siyang pinagtatawanan ni Nikki at ang mga kaibigan nito. Pero hindi na iyon mahalaga. Hindi na siya nag-aaral para sa kanila. Nag-aaral siya para kay Pia, para sa bagong pag-asa. Sa bahay, ikinuwento ni Reyna ang lahat. "Nakailang tama ako, ate. Tuwang-tuwa si Ma'am Tess." Lumapit si Pia. Naglakad ng marahan at inabot ang kamay ni Reyna. "Alam ko, bunso. Nararamdaman ko kasi pinagdadasal ko yan," sabi ni Pia. Nagyakap silang dalawa. Mahigpit, mahaba. Walang salitang kailang bitawan. Ramdam nila sa tibok ng puso ng bawat isa ang pagmamahal at pananampalataya. Sa kalaliman ng gabi, habang nakatitig sa mga bituin si Reyna mula sa kanilang maliit na bintana, pinikit niya ang kanyang mga mata at bumulong. "Lord, konting lakas pa po. Konting tapang pa para kay Ate Pia." Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa TV Quiz Bee. Hindi niya alam kung gaano kabigat ang pagsubok na darating. Pero isang bagay lang ang tiyak niya. Lalaban siya. Hindi para sa sarili niya kundi para sa kapatid niyang bulag. Na siya naman nakakakita ng tunay na halaga niya mula pa noon. Kabanata 3. Pambubuli at paninira ni Nikki. Hindi pa man nagsimula ang TV Quiz Bee ay nagsimula na ang lihim na plano ni Nikki upang sirain si Reyna. Sa labas ng eskwelahan habang nag-aabang si Reyna ng jeep pa uwi, nakasulubong niya si Nikki kasama ang dalawang alalay nitong sina Carla at Mia. Nakangisi si Nikki habang hawak-hawak ang kanyang cellphone. Pinapakita ang isang edited na larawan ni Pia. Nakapikit ang mata, may caption na, "Kapatid ng bulag, bulag din sa katotohanan." Tumawa ang dalawa habang pinapakita sa iba pang estudyanteng naglalakad sa paligid. Ang sakit ng biro, matalim, parang kutsilyong tumatarak sa puso ni Reyna. "Anong pakiramdam na may kapatid kang pabigat?" Malisyosong tanong ni Nikki. Nilalapit ang mukha sa kanya. "Hindi mo ba alam pinag-uusapan ka ng lahat? Kahit manalo ka pa sa TV, kakabit pa rin sa'yo ang kahihiyan ng kapatid mo." Napakuyom ang mga kamao ni Reyna. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang muka. Hindi dahil sa hiya,
kundi sa galit at sakit. Ngunit pinili niyang umiti lamang, kahit nanginginig ang labi niya. Mas mabuti nang may kapatid na bulag, pero may puso, kaysa nakikita nga ang daan pero bulag naman sa kabutihan. Mali niyang sagot bago siya marahang umalis at matapang at lumakad palayo. Hindi niya pinansin ang mga hagik-hik ng mga pasaring na bumubuntot sa kanyang pag-alis. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya sa mga taong mababaw ang pagtingin. Kinabukasan, pagpasok ni Reyna sa paaralan, halos lahat ng estudyante ay may hawak-hawak na cellphone. Pinapakita ang viral meme tungkol kay Pia. Sa bulletin board mismo ng grade 6 building, nakapaskil ang isang papel na may parehong larawan. Ang kapatid ng bulag, puro swerte lang, hindi katalinuhan. Nanlumo si Reyna. Hindi niya alam kung sino ang gumagawa na yun, pero alam niyang si Nikki ang pasimuno. Reyna, ignore mo sila. Sabi ni Ma'am Tess na makita siyang maluha-luha sa hallway. You know your worth. Tumango si Reyna pero sa loob-loob niya, nasasaktan siya. Hindi lang siyang pinagtatawanan, pati ang ate niyang si Pia na walang kalaban-laban. Habang naglalakad siya papuntang library, hinarang siya ni Nikki at ng mga kaibigan nito. Balita ko, ani Nikki, kunwaring inosente. May bagong policy ang Quiz B. Bawal sumali ang mga family scandal. Baka ma-disqualify ka. Chismis lang yan. Maring sagot ni Reyna. Sabi mo sabay irap ni Nikki. Pero kahit sumali ka, siguradong talo ka naman. Wala kang breeding. Hindi ka pang TV, Reyna. Amoy palengke ka. Tawanan ulit ang buong hallway. Napapikit si Reyna. Pinilit lunukin ng sakit. Hindi siya pumatol. Hindi siya sumigaw. Hindi niya ibinaba ang sarili sa antas ng pambubuli. Naalala niya ang sabi ni Pia. Kapag may mababa ang tingin sa'yo, ipakita mong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Yumuko siya, dinampot ang kanyang mga aklat at tumuloy sa library. Iniwan ang mga tumatawang kaklase na hindi niya na pinapansin. Sa library, habang nag-aaral siya ng spelling words, hindi niya mapigilang mapaluha. Nakapatong ang ulo niya sa luma niyang dictionary habang mahigpit ang hawak sa isang lapis. Mali ba akong mangarap? Bulong niya sa sarili. Pero kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha, sumagi sa isip niya ang mukha ni Pia. Ang mga mata nitong hindi nakakakita, ngunit punong-puno ng liwanag at pag-asa. Para kay Ate Pia, bulong niya ulit. Pinunasan ng luha at ipinagpatuloy ang pag-aaral. Isang hapon, habang kumakain ng lugaw sa labas ng school, may lumapit na isang matandang babae, si Aling Nena. Ang lola ni Carla. Reyna anak, alam mo ba, proud kami sa'yo? Sabi nito, hindi lahat ng bata ay may tapang na ganyan. Hindi lahat kayang tiisin ng pangungutya. Kahit kami sa palengke, nanonood sa'yo. Naiyak si Reyna sa sinabi ni Aling Nena. Sa gitna ng pangungutyan at kabiguan, naroon ang isang maliit na sinag ng liwanag. Sa bahay, ikunento ni Reyna ang nangyari. Huwag kang bibitiw, Reyna, sabi ni Pia. Hawak-hawak ang kamay ng kapatid. Ang tunay na katalinuhan ay hindi nasusukat sa palakpakan o sa ganda ng bihis. Ang tunay na katalinuhan ay ang lakas ng puso mo. Ngumiti si Reyna. Pinipilit maging matatag. Kinabukasan, nagsimula siyang gumawa ng sarili niyang paraan upang maghanda. Nag-practice siya ng pronunciation sa harap ng basag na salamin. Nagmukhang contestant sa sarili nilang barong-barong. Magsalita ka ng buo, Reyna. Biro ni Pia habang nakikinig. Feeling mo, ikaw ang pinakamagaling. Tumawa sila kahit gutom, kahit pagod. Kahit batid nilang mahirap ang labang hinaharap ni Reyna, ang pagmamahalan nila ay siyang nagbibigay lakas. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, naglalaan na ng mas matinding plano si Nikki. Isang planong hindi lang makakasira kay Reyna, kundi maaaring magwasak sa pinakamahalaga niyang kayamanan, ang kanyang dangal at pangalan ng kanyang pamilya. At ito ay magsisimula sa isang insidente sa kantin, kung saan haharapin ni Reyna ang unang pag-atake ni Nikki.
Isang sampal na hindi lang sa pisngi tama, kundi pati sa puso niya. Kabanata 4. Pag-atake ni Nikki at pagtitimpi ni Reyna. Mainit ang araw sa eskwelahan, ngunit mas mainit ang tensyon sa loob ng kantin. Si Reyna tulad na nakagawian ay tahimik na nakaupo sa isang sulok habang kumakain ng baong kanin at ginisang sardinas. 2 pirasong tinapay ang nakabalot sa lumang papel sa gilid ng tray niya. Pagkain nila ni Pia mamaya. Habang tahimik siyang umunguya, napansin niyang papalapit si Nikki. Bit-bit ang tray ng mga burger and fries. Kasunod ang alalay niyang sina Carla at Mia. Nagtinginan ng ibang estudyante. May mga napahinto sa pagkain. Maraming nakiramdam. "Hoy, Reyna," simula ni Nikki. Kunwari magiliw. "Baka gusto mong tikman tong burger na may class, hindi amoy palengke." Tumawa ang mga kakampi nito, pero hindi sumagot si Reyna. Kinuha ni Nikki ang isang French fry at ipinukol sa ulo ni Reyna. Tumama ito sa kanyang buhok. "Tingnan mo nga naman, kahit buhok mo, hindi sanay sa sosyal." Pangungutya ni Nikki. Marahang itinabi ni Reyna ang kanyang kutsara. Pilit niyang pinapanatili ang mahinahong muka, kahit ramdam niyang kumukulo ang dugo niya. Ay, hindi marunong sumagot. Mahirap nga talaga pag walang breathing. Dagdag ni Carla. Sinundan pa ng insultong tawa ni Mia. Tumayo si Nikki. Lumapit. Harap-harapang tumayo sa harap ni Reyna at sabay sinalpak ang tray nito sa mesa. Dahilan para matalsik ang baon ni Reyna sa sahig. Tumilapon ang sardinas at nalaglag ang tinapay. Napasinghap ang mga nakakita. Tumahimik ang buong kantin. Ngunit hindi pa nagtapos doon. Tak! Isang malutong na sampal ang ibinigay ni Nikki kay Reyna. Mabilis, malakas, walang pag-aalinlangan. Nagulat si Reyna. Hindi siya nakagalaw agad. Napahawak siya sa kanyang pisngi. Namumula sa sakit. "Hindi ka bagay dito, Reyna." Malamig na sabi ni Nikki. "Kahit anong gawin mo, hindi ka magiging katulad namin. Kahit pa sumali ka sa TV show, ang baho mo pa rin." Tahimik ang buong kantin. Walang guro, walang sumigaw, walang nagtanggol. Ngunit hindi umiyak si Reyna. Hindi siya lumaban. Hindi siya sumigaw o nagsumbong. Sa halip, tumayo siya. Pinulot ang nalaglag na tinapay at tumingin ng diretso sa mga mata ni Nikki. "Mababa ang tingin mo sa akin, Nikki. Pero hindi ako bababa sa antas mo." Maliin niyang sabi. Pagkatapos, lumakad siya palabas ng kantin, bit-bit ang nakapatong na pagkain at sugat ang dignidad. Sa labas ng paaralan, sa ilalim ng puno kung saan madalas siyang magbasa, umupo si Reyna, tulala, tahimik ngunit hindi luha ang lumalabas sa kanyang mata kundi apoy. Apoy ng determinasyon na mas lalong nagliliyab sa kanyang puso. Maya-maya dumating si Ma'am Tess. "Nakita ko ang nangyari." Malumanay na sabi ng guro. "Pasensya ka na, anak. Minsan mas pinipili ng ibang manahimik, pero hindi ibig sabihin nun ay tama na ang ginawa sa'yo." Nag-angat ng tingin si Reyna. "Ayoko pong lumaban. Malapit na po ang quiz bee. Baka ma-disqualify po ako pag pinatulan ko sila." Napangiti si Ma'am Tess. May halong lungkot. "Mas malakas ka pa sa iniisip mo. Sa harap ng lahat, ng paninira, napapanatili mong buo ang pagkatao mo. Ipagmamalaki mo yan, Reyna." Tumango si Reyna. Kahit masakit pa rin ang pisngi niya, mas matatag ang loob niya ngayon. Sa bahay habang hinihilamusan siya ni Pia ng malamig na tubig para mabawasan ang pamamaga ng kanyang pisngi, hindi napigilang mapaluha ang kanyang ate. "Anong ginawa nila sa'yo?" Nanginginig na tanong ni Pia. "Reyna, hindi mo kailangan pumasok. Magpahinga ka muna. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo." Umilong si Reyna. "Hindi pwede, ate. Malapit na ang quiz bee. Kailangan ko itong tapusin para sa'yo. Para sa atin." Maigpit ang yakap ni Pia sa kanyang kapatid. "Patawarin mo ako kung sana'y ako ang mas malakas. Ako ang lalaban para sa atin. Pero ikaw nang tumatayo para sa ating dalawa. Mas malakas ka, ate. Mas matatag ka kaysa sa iniisip mo. Sa kanta mo sa kalsada, sa tapang mong humarap sa mundo kahit hindi mo ito nakakita.
ikaw ang idol ko. Nagkatinginan silang dalawa. Sa gitna ng kahirapan, iyon ang sandaling muling pinagtibay ang pagmamahalan nila bilang magkapatid. Isang ugnayang hindi kayang sirain ng anumang paninira. Kinabukasan, mas tahimik si Reyna sa eskwelahan. Ngunit may kakaibang sinag sa kanyang mga mata. Hindi na siya lumingon sa bawat bulungan. Hindi na siya natitinag sa bawat sulyap ng mga mapanghusga. Alam niya na mas maraming laban ang naghihintay. Pero ngayon, handa na siya. Hindi niya alam na sa mga susunod na araw, may ebidensyang lalabas. May maglalakas loob na magsiwalat ng totoo. At sa wakas, unti-unting mabubunyag ang kalupitan ni Nikki at ang kabayanihan ni Reyna sa katahimikan. Ngunit bago iyon, kailangan muna niyang ipasa ang pinakamahalagang pagsubok, ang pagpigil sa sarili na gumanti. Dahil para sa kanya, ang tunay na tagumpay hindi sa dami ng suntok na may babalik, kundi sa dami ng pagpapakumbaba na kayang itaguyod. Kabanata 5. Sakripisyo ni Pia. 7:00 pala ng umaga ay nagsimula ng gumalaw si Pia sa kanilang maliit na bahay. Kahit madilim pa at malamig ang simoy ng hangin, sanay na siya sa katahimikan ng umagang iyon. Ang kanyang mundo ay palaging madilim. Ngunit sa araw na ito, mas madilim ang pakiramdam niya. Hindi dahil sa kanyang bulag na mata, kundi dahil sa bigat ng kanyang puso. Napansin niyang hindi pa bumabangon si Reyna. Nakahiga ito. Nakatalokbong ang kumot. Tahimik lang. Lumapit si Pia. Hinawakan ang noo ng kapatid. Wala naman lagnat, pero ramdam niya lungkot at pagod. Reyna, kailangan mo na bang pumasok? Mahinang tanong ni Pia. Pahinga lang muna ako, ate. Sandali lang. Mahina ring sagot ni Reyna. Hindi na nagtanong pa si Pia. Alin mang hindi simpleng pagod lang ang nararamdaman ni Reyna. Mula nang saktan ito ni Nikki sa kantin, mas naging tahimik na ang kapatid niya. At habang lumalapit ang araw ng TV Quiz Bee, mas lalong lumulubog ito sa sariling mundo ng pangamba at takot. Nang makasiguro na siyang natutulog muli si Reyna, nagbihis si Pia. Suot niya ang simpleng palda, puting blouse sa may kaunting mantsa ng kape, at dala ang kanyang tungkod. Mag-isa siyang naglakad papunta sa paaralan ni Reyna sa unang pagkakataon. Mahigit 1 oras ang lakad mula sa kanilang bahay papunta sa paaralan, at sa bawat hakbang, bawat pagtama ng tungkod niya sa semento, ay isa ring hakbang ng lakas ng loob. Madilim ang paligid sa kanyang paningin, ngunit malinaw sa kanyang puso ang direksyong tinatahak niya, ang protektahan ng kapatid niyang minamahal. Excuse me po, saan po ang gate ng grade 6 building? Tanong ni Pia sa isang gwardya pagdating sa school grounds. Ngunit sa halip na tulungan, tinawanan siya ng gwardya. Anong gagawin mo dito, Iha? Dito ka ba enrolled? Wala ka namang ID. Hindi po, kapatid po ako ni Reyna. Gusto ko lang po sanang makita ang paliwanag ni Pia. Pilit pinapanatili ang mahinahong tinig. Ay, pasensya na. Bawal pumasok ang hindi estudyante lalo na't na yung mga... Ewan ko lang ba't nandito ka. Sabay iwas ng tingin ng gwardya. Nalito si Pia. Hindi niya alam kung kaliwa ba o kanan ang dapat niyang likuan. Wala rin siyang ideya kung gaano pa kalayo ang guidance office. Wala man lang gustong tumulong. Hanggang sa may lumapit. Isang babaeng may malambot na boses, halatang guro at nagsalita. Ikaw ba si Pia? Oo po, sagot niya bagamat nag-aalinlangan. Ako si Ma'am Lourdes, ang English teacher ni Reyna. Tara, samahan kita sa guidance office. Sa loob ng guidance office, pinaupo si Pia. Pinainom ng tubig. Doon lang siya muling nakahinga ng maluwag. Doon niya naibuhos ang sama ng loob. Hindi po ako nandito para magreklamo. Aniya, gusto ko lang pong malaman ninyo kung gaano kahirap para kay Reyna ang araw-araw niya dito. Hindi niya sinasabi pero nararamdaman ko. Sobrang bigat na po siguro ng dinadala niya. Nagkatinginan ang guidance counselor at si Ma'am Lourdes. Alam mo, Pia, sabi ng counselor, ang lakas ng loob mo. At ngayon, mas naiintindihan namin si Reyna.
Lahat po ng ginagawa niya ay para sa akin. Pero ako rin po, may gagawin rin para sa kanya. Inabot ni Pia ang isang papel mula sa bulsa. Isang liham. Isinulat niya ito gamit ang typewriter ng kapitbahay. Doon niya nilagay ang kanyang saloobin, ang kanyang pagmamalasakit at ang kanyang hiling. Sana ay mas bigyan niyo ng proteksyon ang kapatid kong si Reyna. Kahit hindi siya mayaman, karapat-dapat po siyang respetuhin. Pag-uwi ni Pia mula sa paaralan, hapong-hapo siya. Pawis na pawis. Hindi na siya nag-abala pang sabihin kay Reyna ang lahat ng ginawa niya. Umupo lang siya sa gilid ng higaan. Pinatong ang kanyang tungkod at marahang hinaplos ang buhok ng kapatid. Nakabisado mo na bang onomatopeya? Tanong ni Pia. Sinusubukang gawing magaan ang gabi. Napatawa si Reyna. Aba, parang alam mo na rin naman ang mga words, ate. Aba, syempre, sagot ni Pia. Kunwari nagkakamali. Kahit bulag matalino. Nagkatawanan sila. Kahit kapwa pagod at pagod ang damdamin. Iyon ang mga sandaling pinanghahawakan ni Reyna tuwing nalulugmok siya. Kinabukasan, may kakaibang pangyayari sa school. Tinawag si Nikki at ang kanyang ina, si Mrs. Manggubat sa guidance office. Kasunod nito, may bulong-bulungan ng isang estudyanteng babae ang pinagsalitaan at sinaktan sa kantin. At may guro pang nakasaksi. Nagulat si Reyna na makita si Pia sa loob ng opisina. Kausap si na Ma'am Tess at guidance counselor. Reyna, tawag ni Ma'am Tess, halika, may ipinaglaban ng ate mo para sa'yo. Kaya ngayon, may magsasabi ng totoo. Ang ginawa ni Pia ay isang simpleng hakbang para sa karamihan. Ngunit para kay Reyna, isa itong malaking sakripisyo. Naglakad si Pia na mag-isa. Hinarap ang mga taong hindi kakilala. Nagtiis ng pagmamaliit at isinagal ang sarili para lang masigurong may boses ang kapatid niyang madalas pinipilit tumahimik. Kabanata 6, ang pag-imbestiga at suspendido si Nikki. Sa unang pagkakataon, tila na nahimik ang buong eskwelahan. Ibang-iba ang ihip ng hangin. Wala ang mga karaniwang tawanan sa hallway. At maging ang mga kilalang bully ay hindi makatingin ng diretso sa paligid. May mga bulong-bulungan. May tensyon sa mga mata ng mga guro. Nang sumabog ang balita na ipinatawag sa principal's office ang mag-inang Nikki at Mrs. Mangabat, agad kumalat ito sa buong paaralan. Sa loob ng faculty room, nagtipon ng mga guro. Lahat naghihintay sa magiging resulta ng investigasyon. Sa loob ng opisina, nakaupo si Nikki. Halatang balisa. Nakapamewang si Mrs. Manggubat, suot ang designer bag at blouse na halatang hindi bababa sa 50,000. Ang mukha nito ay puno ng kumpiyansa at pangmamaliit. Ano ba to? Gagamitin niyo ang salita ng isang bulag at isang mahirap para sirain ang anak ko? This is unacceptable. Mariing bulyaw ni Mrs. Manggubat. Ngunit nanatiling kalmado ang prinsipal. Si Sir Rodrigo. Katabi niya si Ma'am Tess at ang guidance counselor. Sa gitna ng mga mesa, may laptop, nakaplay ang video clip. Kita mula sa CCTV sa kantin kung paano pinagtawanan at sinampal ni Nikki si Reyna. Kitang-kita rin ang pagtasik ng tray at pagpagsak ng pagkain sa sahig. Tahimik si Nikki habang pinapanood ang video. Sa gilid ng silid, naroon sina Reyna at Pia. Magkahawak ang kamay. Sa kabila ng pangyayari, nakatindig ng tuwid si Reyna at si Pia naman ay tahimik lang. Ngunit mariin ang kapit sa kamay ng kanyang kapatid. Nikki, mariing tanong ni Sir Rodrigo, may paliwanag ka ba rito? Hindi nakasagot si Nikki. Halata sa mukha ang takot at pagkagulat. Hindi niya alam na may video. Hindi niya alam na may guro pala nakakita sa pangyayari. Agad sumingit si Mrs. Manggubat. This is harassment. My daughter was just defending herself. Bakit hindi niyo i-review ang buong video? Baka naman may ginawa rin ng batang iyan. Ma'am, sabat ni Ma'am Tess. Nakita na namin ang buong kuha. Si Reyna ay tahimik lang. Wala siyang ginagawang anumang provocation. Ang ginawa ni Nikki ay maliwanag na bullying. Hindi pa rin sumuko si Mrs. Manggubat. Tumayo ito. Naglabas ng isang sobre mula sa bag at inabot kay Reyna. Reyna,
Ayaw mo ng gulo, hindi ba? Narito ang 50,000 pesos. Pa-check up sa kapatid mo. Pambili ng gamit, pamasahe, pagkain, lahat. Basta huwag mo nang palakihin. Maawa ka naman sa amin. Anak ko lang ang meron ako. Napatitig si Reyna sa sobre. Buo ang loob, ngunit halatang kinikimkim ang lungkot. Ma'am, sagot niya, marahan ngunit matatag. Salamat po pero hindi kami nabibili. Hindi po ganyan na itinulo sa amin ng nanay namin na may dignidad. Napalunok si Mrs. Manggubat. Hindi sanay na tinatanggihan. Si Pia naman, kahit hindi nakakita sa mga eksena, ay ramdaman lahat. Hindi po kami naghahanap ng gulo. Hindi rin po kami tatanggap ng paninira. Karapatan lang po ang hinihingi namin. Nagpalakpakan ng ilang guro sa loob ng faculty na nanunood sa pamamagitan ng live monitor. Isa sa kanila ay palihim na nagsabing, tapat noon pa. Akala ng pamilya ni Nikki sila na ang batas dito. Makaraan ng ilang deliberasyon, bumalik si Sir Rodrigo sa silid. Based sa mga ebidensya, testimonya ng guro at CCTV footage, malinaw ang pananakit at pambubuli na ginawa ni Nikki Manggubat kay Reyna. Tumayo si Nikki. Umiiyak na. No, hindi totoo yan. Sinadya nilang sirain ako. Ngunit walang sino man na naniwala. Effective immediately, dagdag pa ng principal. Nikki Manggubat is suspended for 1 month. At kung maulit pa, maaaring i-revoke ang kanyang privilege to represent the school in any academic event. Hindi pwede yan, sigaw ni Mrs. Manggubat. Alam niyo ba kung sino kami? Kami ang nag-donate ng science lab niyo. Ma'am, sagot ni Ma'am Tess, mas mahalaga po sa amin ang values kaysa donasyon. Sa unang pagkakataon, napahiya ang mag-ina. Hindi sila makapaniwala na ang mga mahihirap at walang kapangyarihan ay nagtagumpay sa laban. Pagkalabas ng opisina, mas piniling dumaan ni Reyna at Pia sa likod ng gate. Tahimik lang silang magkasunod. Sa ilalim ng puno, umupo si Reyna at bumulong. Ate, kung tinanggap ko kaya yung pera, wala sanang gulo. Pero wala rin tayong respeto sa sarili natin. Sagot ni Pia. Hindi sukatan ng tagumpay ang halaga ng pera, kundi ang paninindigan. Yumakap si Reyna sa kanya ate. Salamat Pia, hindi ko kakayaning wala ka. Ngumiti si Pia. Lagi ako nariyan. Hindi ako makakita ng daan pero makakarating tayo basta magkasama. At habang unti-unting bumalik ang normal na takbo ng araw sa paaralan, isang balitang mas nagpapagulo sa mundo ni Reyna ang darating. Si Mrs. Manggubat, matapos mabigong patahimikin si Reyna, ay may panibagong suwestyon. Mas madilim, mas mapanganib. Kabanata 7. Pag-alok ng suhol para magpatalo. Akala ni Reyna matapos ang suspension ni Nikki ay magaan na magiging mga sunod na araw. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, mas papanganib pa ang susunod na kalaban. Hindi na pang-insulto kundi isang tukso na maaaring magbago ng buhay nila o tuluyang sumira rito. Isang hapon, habang papauwi mula sa school, nasilubong ni Reyna ang isang itim na sasakyan na huminto sa tapat niya. Bumaba mula rito ang isang babae. Matangkad, elegante, nakapantalo na mamahalin at may dalang mamahaling bag. Si Mrs. Manggubat. Reyna, malamig ngunit magalang ang tinig nito. Pwede ba tayo mag-usap kahit saglit lang? Nag-atubili si Reyna. Gusto na niyang uniwas ngunit may bumaba rin mula sa sasakyan na lalaki, ang bodyguard. Hindi naman siya tinakot pero sapat na ang presensya nito para mapilit si Reyna na sumakay. Dinala siya ni Mrs. Manggubat sa isang mamahaling coffee shop malapit sa bayan. Hindi siya sanay sa ganitong lugar. Maliwanag ang ilaw, may classical music at puro digas na kape ang inaalok. Tahimik siyang naupo sa harap ni Mrs. Manggubat habang nagsimulang magsalita ang babae. Alam kong galit ka sa akin at aminado akong naging magaspang ang mga nangyari. But Reyna,
Sumandal si Mrs. Manggubat sabay abot ng isang sobre. I'm here to offer you something bigger. Tumingin si Reyna sa sobre. Makapal iyon. Mabigat. Tiyak na higit pa sa 50,000 pesos iyon. 250,000. Sa'yo. Sa pamilya mo. Sa kapatid mong bulag. Dagdag ni Mrs. Manggubat. Kapag tinanggap mo ito, wala ka nang kailangan gawin. Kundi isang simpleng bagay lang. Huwag mong tapusin ang final round ng quiz bee. Napasinghap si Reyna. Bakit po? Mahina niyang tanong bagamat alam na niya ang sagot. Ngumisi si Mrs. Manggubat. Kailangan ng anak ko ang karangalan na yan. Nasira na ang pangalan niya dahil sa nangyari. We need to restore her image. At kung ikaw ang mananalo, lalo kaming mababaon sa kahihiyan. Kaya kung magpapatalo ka, may kapalit. Higit pa sa kailanman ay kikitain ninyo. Tahimik si Reyna. Nanginginig ang mga kamay niya habang nakatingin sa sobre. 250,000 pesos? Kayang-kaya nitong ipa-check up si Pia. Baka nga pati ang isang operasyon ay maisasagawa na. Hindi na sila magugutom. Hindi na sila kailangang umasa sa sardinas at tinapay. Hindi na kailangan kumanta si Pia sa kalye. Hindi na sila pagtatawanan sa eskwelahan. Isang simpleng pagkatalo, kapalit ng lahat ng ito. Hindi mo naman kailangan maliin ang sagot mo. Dagdag ni Mrs. Manggubat, parang inaakit. Just hesitate. Just make one mistake. That's all. Wala makakaalam. Malinis at ikaw lang ako ang may alam ng totoo. Pag-uwi ni Reyna, tila wala siya sa sarili. Tahimik siyang naupo sa tabi ni Pia habang nagsasali ng lugaw. Pagod ka ba? Tanong ni Pia. Inaabot ang basang bimpo. Hindi naman, sagot ni Reyna. Ngunit sa loob-loob niya, may gera na. Gusto niyang ikwento agad kay Pia ang nangyari. Ngunit natatakot siya sa magiging reaksyon nito. Ayaw niyang marinig ang huwag kung alam niyang ang oo ang magpapaginhawa sa kanilang buhay. May tanong ako ate. Biglang sabi ni Reyna. Sige, ano yun? Halimbawa, may pagkakataon kang gawing madali ang buhay natin pero may kapalit. Hindi ka kailangan manakit ng tao pero kailangan mo isuka ang tagumpay mo. Anong pipiliin mo? Napaisip si Pia. Reyna, ang tagumpay na kinamit sa tamang paraan ay nagtatagal. Pero ang yaman na mula sa pandaraya, parang bula. Naglalaho rin. Ang masakit, dinadala mo ang bigat na yan habang buhay. Tumango si Reyna. Hindi na niya kailangan magtanong pa. Kinabukasan, bumalik siya sa school na parang may bagong lakas. Nakita niyang naroon ulit sa labas ang itim na sasakyan ni Mrs. Manggubat. Nang makita siya ng babae, lumapit ito agad. May ngiting kumpiyansa. Naayos mo na ba ang desisyon mo? Tanong nito. Tahimik lang si Reyna. Inilabas niya ang sobre at inabot sa kanya kahapon. Hindi binuksan, hindi binilang, at buong tikas na inabot pabalik. Hindi ko kailangan ng ganitong pera, ma'am. Napaamang si Mrs. Manggubat. Sigurado ka? Think about your sister, her future, yours. Tumango si Reyna. Mas pinili ko ang respeto sa sarili, ang dignidad ng ate ko, at ang paninindigan ng ina naming pumanaw na. Hindi po kami magpapakain ng pera para lang tumiklop. Napatitig sa kanya si Mrs. Manggubat. Parang hindi makapaniwala. At sa saglit na iyon, nakita niya sa mga bata ng batang nasa harap niya ang hindi matitinag na dangal na kahit siya'y bilang matandang babae ay hindi kayang bilhin. Sayang, mahinang sabi ni Mrs. Manggubat bago umalis at muling pumasok sa sasakyan. Hindi alam na Reyna kung anong susunod na hakbang ng kalaban, pero alam niyang hindi sila bibigay at hindi rin siya bibigay. Kabanata 8. Dangal laban sa tukso. Tahimik ang gabi sa barong-barong ni Reyna at Pia. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng paligid, ramdam ang bigat ng desisyon binitawan ni Reyna.
Habang nakahiga siya sa banig at nakatitig sa kisaming may tagas, paulit-ulit pa rin sa kanyang isip ang huling mga salita ni Mrs. Manggubat. Think about your sister, her future, yours. Totoo naman ang naisip niya. Totoo namang gusto niyang guminhawa ang buhay nila ni Pia. Pero kahit gaano kalaki ang tukso, isa lang ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang puso. Ang aral ng kanilang yumaong ina. Hindi tayo mayaman anak, pero hindi rin tayo magnanakaw. Ang dangal, hindi yan kayang bilhin ng kahit sinong may pera. Napaluha si Reyna habang iniisip ang mukha ng kanilang ina. Ang mga gabi ng pagtatahi nito kahit may lagnat, ang pagtatanggol nila sa kanila kahit sinisiraan ng lola nilang mapagmata. Sa pag-ikot ng kanyang isipan, biglang naramdaman niyang gumagapa ang kamay ni Pia sa kanyang kamay. Kahit hindi ito nakakakita, ramdam niyang gising pa rin ito. Hindi ko tinanggap ang pera, ate. Bulong ni Reyna. Kahit para sa mata mo, hindi ko kayang gawin iyon. Humigpit ang hawak ni Pia sa kanya. Salamat, Reyna. Hindi mo alam kung gaano ako ka-proud sa'yo. Pero, paano kung hindi ako manalo? Sayang lang bang lahat ng pinaghirapan natin? Umiling si Pia, bagamat hindi ito kita. Hindi sa trophy nakasulat ang panalo, bunso. Minsan ang tunay na tagumpay, yung pagpili mong manatiling totoo sa sarili mo. Kahit wala kang medalya, panalo ka sa puso ko. At siguradong akong panalo ka rin sa Diyos. Napangiti si Reyna sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng pagod at pagkabigo. Kinabukasan, pagpasok ni Reyna sa eskwelahan, tahimik ang lahat. Walang sumasalubong sa kanya. Wala na si Nikki. Suspendido pa rin. Pero ang kasamahan nito, nanatiling malamig ang tingin kay Reyna. Hindi na siya tinutukso pero hindi rin siya binabate. Maya-maya, lumapit si Ma'am Tess sa kanya. Reyna, may nahon itong sabi. May narinig akong balita. Tinanggihan mo raw ang malaking alok ni Mrs. Manggubat. Tumango si Reyna. Opo. Alam mo ba kung gaano career ang desisyon na ginawa mo? Ipinagmamalaki kita. Sabi ni Ma'am Tess at inabot ang kamay kay Reyna. At kahit ano pang mangyari sa quiz bee, tandaan mo, marami ka nang naipanalo. Isa ka sa mga batang hindi namin makakalimutan. Naluha si Reyna. Ibang klaseng saya ang naramdaman mong pinipili kang ipagmalaki, hindi dahil sa pera mo kundi dahil sa prinsipyo mo. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa kabilang panig ng lungsod sa loob ng malaking bahay ng mga Manggubat, naglalakad-lakad si Mrs. Manggubat sa loob ng kanyang silid habang hawak ang telepono. Hindi pwede ito. Hindi ako papayag na matalo si Nikki sa harap ng buong bansa. Aniya, galit na galit. Maganda kayo. Magkikipag-ugnayan kayo sa host ng TV Quiz Bee. Siguraduhin niyong mananalo ang anak ko. At kung kailangang dayain ang resulta, gawin niyo. Pero ma'am, sabat ng kausap niya sa linya. Televised po ito. Baka mahuli tayo. Bayaran niyo lahat ng kailangang bayaran. Hindi ko papayagang hiyain ang pangalan namin. Habang abala ang kabilang kampo sa immoral na plano, si Reyna naman ay mas piniling dumaan sa matuwid na landas. Ginugol niya ang buong hapon sa library. Paulit-ulit na binabasa ang mga list, kasaysayan at current events. Sa isip niya, hindi siya pupunta sa laban na walang paghahanda. Kung talo man siya, gusto niyang masabi sa sarili niyang ginawa niya ang lahat. Sa bawat pahina, naalala niya si Pia. Naalala niya ang bawat sakripisyong ginagawa nito. Mula sa pag-aaruga, pagtitiis ng sakit sa mata, hanggang sa paglakad mag-isa sa eskwelahan para lang ipagtanggol siya. At ito ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya papayag na bumigay. Dahil bawat tamang sagot sa quiz bee ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa kapatid niyang naging ilaw sa kanyang madilim na landas. Bago umuwi, dumaan siya sa faculty room para ibalik ang hiniram niyang libro. Laking gulat niya nang tawagan siya ng principal. Reyna, good luck sa nalalapit ng TV Quiz Bee. Ani Sir Rodrigo, kami ng buong paralan ay buong suporta sa'yo. At
bilang sorpresa, binigyan siya ng bagong uniform. Hindi bago sa tindahan pero maayos at isinantabi talaga para sa kanya. Maayos ang tahi, malinis, at may patch ng pangalan ng kanilang paaralan. Hindi mo kailangang ipagmalaki ang yaman, Reyna, dahil ipinagmamalaki ka namin sa tapang at dangal mong hindi kayang bayaran. Sa gabing iyon, habang nag-empake si Reyna ng gamit para sa TV studio kung saan gaganapin ang live competition, tinanong siya ni Pia, "Handa ka na ba?" "Hindi ko alam," sagot ni Reyna. "Pero isa lang ang sigurado ako. Hindi ako matatalo sa prinsipyo." Ngumiti si Pia. "Kahit ano pa mangyari, Reyna, panalo ka na." Kabanata Siyam. Immoral na hakbang ni Mrs. Manggubat. Sa isang eksklusibong studio sa Quezon City kung saan gaganapin ang live airing ng National TV Spelling Quiz Bee, abala ang production team. May mga camera sa bawat sulok, mga LED lights sa entablado at host na nag-eensayo ng lines. Ngunit sa likod ng lahat ng kaganahan at karangyaan na panlabas, may isang lihim na kumikilos sa kadiliman. Ang immoral na plano ni Mrs. Clarita Manggubat. Nakasuot ng dark sunglasses at perlas, nakaupo siya sa isang VIP lounge sa loob ng studio. Kasamang kausap ang producer na programa, si Mr. Danilo Vergara, isang kilalang showbiz personality na hindi lingid sa publiko ang pigigikahaman sa pera. "Naintindihan mo naman, Danilo," ani Mrs. Manggubat habang iniinom ang kanyang mamahaling kape. "Ang pangalan ng pamilya ko, ang reputasyon ng anak ko, nakataya rito. Hindi kami pwedeng matalo." Nag-angat ng tingin sa Mr. Vergara. "Pero live ang Quiz Bee. Hindi yan kagaya ng scripted drama. Mahirap dayain na hindi napapansin." Napangiti si Mrs. Manggubat. Inabot niya ang isang sobre na punong-puno na limpak-limpak na salapi. Walang mahirap sa taong may alam sa tiyempo. Ang kailangan ay creativity. Sa loob ng ilang oras, pinlansya ang plano. Una, babawasan ang mic ni Reyna. Kung hindi naman siya marinig na maayos, maaaring hindi mabilang ang sagot niya. Pangalawa, papapalitan ng ilan sa mga tanong sa mismong harap ng laban. Mas mahirap, mas obscure, mas technical. Habang kay Nikki, mananatiling basic ang itatanong. At pangatlo, kapag nagkaroon ng tie, ipupush ang tanong na alam ni Nikki at ipapasa sa kanya ang huling spotlight. Gawin nitong mukhang fair, pero ang resulta ay kontrolado. Walang makakahalata at sigurado makakabawi ang anak mo. Pangako ni Mr. Vergara. Tumango si Mrs. Manggubat. Mabuti, dahil kapag hindi niyo inayos ito, siguradong kayo rin ang babagsak. Habang nagaganap ang sabuatan, si Reyna ay kasalukuyan nasa dormitoryong inihanda para sa mga contestant ng Quiz Bee. Hindi ito mamahalin pero maayos, may ventilador at tahimik, sapat na para makapagpahinga siya. Habang nagbubuklat ng notebook, napansin niya ang isang papel na isinuksok ni Pia sa kanyang bag. Binasa niya ito ng marahan. "Sa bawat tamang sagot mo, Reyna, hindi lang yan para sa premyo. Iyan ay sagot sa lahat ng taong nagsabing wala kang mararating. Kahit matalo ka, ipaglaban mo ang totoo dahil ang puso mong matatag, iyan ang tunay na panalo." Naiyak si Reyna, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lakas ng loob na ibinigay ng kanyang kapatid. Kinabukasan, dumating na ang araw ng laban. Isa-isang ipinakilala ang kalahok mula sa iba't ibang probinsya. May galing Davao, Baguio at Iloilo. Ngunit ang pinaka-inaabangan ng lahat ay ang dalawang magkalabang estudyanteng may kasaysayan, Nikki Manggubat at Reyna Sacidon. Magkatabi sila nakaupo sa stage. Si Nikki naka-braided hair, mamahaling uniforme at may sariling stylist. Si Reyna nakalinis ngunit simpleng uniform na ibinigay ng faculty. Bit-bit lang ang isang lumang ballpen sa bulsa. "Wow, parang David versus Goliath ito ha," bulong ng isang host sa floor director habang nakangiti sa camera.
Sa green room naman si Mr. Vergara ay abalang-abala sa pagsilip sa cue cards. Phase 2 ready, sabi niya sa assistant. Tumango ang sound technician, mic volume set. At sa isang sulok, ngumisi si Mrs. Manggubat. Let's make this quick. Habang hinihintay ang official start ng program, lumapit ang isang staff kay Reyna. Huwag kang kabahan ha, basta gawin mo ang best mo, sabi nito. Ngumiti si Reyna, bagamat kabado. Salamat po para po sa ate ko. Hindi niya alam na ang taong iyon ay assistant ng naatasang magpalit ng listahan ng tanong sa kanya at iswitch ang cue cards para kay Mickey. Ilang minuto bago magsimula ang live airing, tahimik na nagdarasal si Reyna sa likod ng entablado. Lord, alam kong hindi ako perpekto pero sana bigyan niyo po ako ng lakas para ipaglaban ng totoo. Hindi lang para sa premyo kundi para sa pangalan ko, para sa ate ko, para sa nanay namin, para sa lahat ng batang walang boses. 3, 2, 1, and we're live! Mabilis ang palakpakan. At sa loob ng ilang segundo, sumabog na sa buong bansa ang programa. Ang mga ilaw, kamera, at kasinungalingan ay sabay-sabay nang nagsimulang gumalaw. Si Mickey ngumiting pilit. Si Reyna, tahimik pero may panatag na loob. Hindi niya alam, may mas mabigat pang laban sa likod ng kamera. Isang laban na hindi nakikita na madla. Ngunit ang hindi rin alam ng mga nang-aapi, sa isang sandaling hindi nila inaasahan, ang liwanag ng katotohanan ay darating. At kapag dumating iyon, wala silang mapagsisilungan. Kabanata 10. Mahigpit na laban sa Spelling Bee. Welcome to the National TV Spelling Quiz Bee, sigaw ng host habang sumabog ng palakpakan sa studio at sa buong bansa. Nasa gitna ng entablado si Reyna at Mickey. Kapwa nakasuot ng microphone at may nakahandang cue cards harap nila. Nakatutok sa kanila ang kamera at bawat galaw, bawat reaksyon ay naka-broadcast ng live sa milyon-milyong manunood. Sa backstage, panatag ang loob ni Mrs. Manggubat. Hawak niya ang kanyang telepono habang pinapanood ang feed ng kamera mula sa ibang anggulo. May ngiti siya sa labi. Sigurado siyang mamaniobra nila ang laban. Ngunit sa kabilang banda ng studio, tahimik na nagdarasal si Reyna. Hawak ang krus na iniwan ng kanyang ina. Pumikit siya at bumulong. Para sa dangal, para sa ate, para sa lahat ng gaya ko. Nagsimula na ang unang round. Reyna, spell the word catastrophe. Kumpiyansa si Reyna. Catastrophe. C-A-T-A-S-T-R-O-P-H-E. Catastrophe. Correct. Palakpakan. Nikki, spell the word delicate. Ngumiti si Nikki. Delicate. D-E-L-I-C-A-T-E. Correct. Sunod-sunod ang round. Pawang madadali ang tanong kay Nikki. Pero kay Reyna, unti-unting bumibigat. Spell anachronistic. Sandaling natigilan si Reyna. Hindi ito kabilang sa listahang ibinigay sa kanya. Anachronistic? A-N-A-C-H-R-O-N-I-S-T-I-C. Sabay tago ng kaba. Correct. Napatingin sa kanya ang host. Halatang gulat. Nilingon ni Mr. Vergara sa Mrs. Manggubat. Hindi nila inaasahan na masasagot ni Reyna ang ganitong level ng mga salita. Nagpatuloy ang laban. Habang papalapit sa final round, mas lalong naging mahirap ang mga tanong kay Reyna. Nikki, spell elegance. Elegance. E-L-E-G-A-N-C-E. Elegance. Correct. Reyna, spell kaleidoscopic. Kinabahan si Reyna. Ngunit huminga na malalim. Kaleidoscopic. K-A-L-E-I-D-O-S-C-O-P-I-C. Correct. Muling napatingin sa isa't isa sina Mrs. Manggubat at Mr. Vergara. Hindi na ito pabor sa kanila. Si Reyna ay hindi lang lumalaban. Lumulusob siya ng buong tapang. Nakarating ang kompetisyon sa tie-break round. Nagniningning ang ilaw sa entablado habang binigkas ng host.
This is the final round. The contestant who spells this correctly wins the title of Spelling Quiz Bee Champion. Tumingin si Reyna kay Mickey. Nakita ang kumpiyansa sa mga mata ng kalaban. Pero hindi na siya takot. Hindi siya magpapadala. Reyna, sabi ng host. Spell the word. Fluosinocine helipification. Tumahimik ang studio. Nagulat maging si Reyna. Kahit sa mga advanced list na binasa niya, isa itong salitang halos hindi ginagamit. Alam niya hindi ito lumalabas sa reviewer nila. Sinadya ito. Tiyak niyang may sabwatan. Ngunit hindi siya umatras. Napapikit siya ng sandali at mula sa pinag-usapan nila dati ni Pia, biglang pumasok ang salitang iyon sa isip niya. Ilang beses lamang nilang natandaan ito habang nagbabasa ng trivia. Dahan-dahan niyang binaybay. FLOCCINAOCINIHILIPILIFICATION. Tahimik ang lahat. Correct! Nagbalakbakan ang buong audience. Nagulat ang host. Napatayo si Mr. Vergara at napakuyom ng kamao si Mrs. Manggubat. Ngunit may isang tanong para kay Nikki. Kung masasagot niya ito, panibagong tie-break. Nikki spelled the word resemblance. Ngumiti si Nikki. RESEMBLENCE. Incorrect. Napatigil ang lahat. Isang letrang L ang kulang. At iyon ang naging pagkatalo niya. Ladies and gentlemen, sigaw ng host, our national TV spelling quiz bee champion is Reyna Sacidon. Muling sumabog ang palakpakan. Umiyak ang ilang guro mula sa kanilang eskwelahan. At sa backstage, si Pia, pinayagang manood kahit bulag, ay buong pusong pumalakpak at tumulo ang luha. Ngunit ang pinakamatinding eksena ay hindi sa entablado. Habang binabati si Reyna ng host, biglang lumapit si Mrs. Manggubat sa gitna ng studio. Hawak ang mic, buong yabang na sumingit. Hindi ako papayag sa resultang iyan, sigaw niya. This competition was rigged. My daughter deserves justice. Nabigla ang lahat. Nagtakbuhan ang mga staff. Nabulabog ang studio. Muntik nang ma-off-air ang live telecast. Ngunit bago pa siya magsalitang muli, isang technician ang lumapit sa host at nagbulong. Sir, may nakuha kaming footage mula sa backup mic ng assistant. Nahuli ang palitan ng tanong. Biglang nag-flash sa LED screen sa stage ang isang video. Si Mr. Vergara, palihim na ibinibigay ang listahan ng mahirap na tanong sa staff para palitan kay Reyna. Nabulgar ang sabwatan. Nagkagulo. Tumili si Mrs. Manggubat. Sinugod siya ng production head. Si Mr. Vergara ay agad pinasama sa security. At si Nikki, tahimik na lang. Hindi makatingin kay sino man. Si Reyna, nanatiling nakatayo. Hindi siya lumulundag sa tuwa. Hindi siya sumigaw sa tagumpay. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi trophy ang napanalunan niya. Nanalo siya laban sa sistema ng pang-aapi. Nanalo siyang hindi kailanman isinuko ang dangal. Kabanata 11. Pag-uwi ng tagumpay at balak ng ama. Mainit ang araw sa Maynila. Ngunit hindi ito alintala ng mga taong nagtipon-tipon sa labas ng paaralan ni Reyna. May dalang tarpaulin, banderetas at simpleng handaan. Dahil sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng eskwelahan, isang bata mula sa mababang section na anak lang ng palengkerang walang ama ang naging National Spelling Quiz Bee Champion. Bumaba si Reyna mula sa school service at sinundo sa TV studio. Bit-bit ang trophy, nakasuot ang simpleng damit at may bahid pa na pagod sa mata. Ngunit hindi ito alintana dahil sabik na siyang muling mayakap ang kanyang ate Pia. Pagbukas ng pinto ng service, unang sumalubong sa kanya ang boses ni Pia. Umaawit, may hawak na maliit na bulaklak. Hindi siya makakita pero ramdam sa boses niya ang ligaya. Bunso! Sigaw ni Pia sa bayakap. Hindi ako nagkamali na ikaw ang mananalo. Para sa iyo to, ate, sagot ni Reyna.
hawak ang trophy. Nagpalakpakan ang mga guro, estudyante at ilang mamamahayag na dumalo. May mga taong hindi kilala ang lumapit at nagsabing, "Salamat Reyna, pinatunayan mong kahit mahirap, may laban." Ngunit sa kabilang banda ng syudad, may isang malawak at marangyang opisina ng isang kilalang kumpanya. May isang tao nakatitig sa TV screen at nanlilisik ang mga mata. Hawak niya ang remote. Paulit-ulit niyang pinapanood ang replay ng final moment ng Quizbee. Reyna sa Sidon, national champion. Hindi, bulong na lalaki. Hindi pwedeng siya yun. Ang lalaking ito ay si Alejandro Ferrer, CEO ng Ferrer Corporation. Isang kilalang pangalan sa mundo ng negosyo. Maedad na, matikas, at kilala sa pagiging istrikto at walang pusong negosyante. Ngunit ngayon, tila may humaplos sa kanyang puso dahil sa batang nakita niya sa TV. Imposible, bulong niya habang in-screenshot ang imahe ni Reyna. Pinagmamasdan niya ang hugis ng muka, ang matapang na tindig, ang mata. Kamukhang kamukha niya si Leonardo. At si Reyna. Isang alaala ang bumalik sa kanyang isip. Isang gabing puno ng iyakan at paninukluhod ang anak niyang si Leonardo. Umiyak at hawak nito ang litrato ng babaeng minamahal nito, si Marites. Ngunit tinutulan niya ang relasyon. Hindi tayo nagpapakasal sa dukha, sabi niya noon. Nagalit siya, pinalayas ang anak at pinapili. Kami o siya, at pinili ni Leonardo ang pamilya. Hindi niya inakala na ang sanggol na bitbit noon ni Marites ay ang batang nakikita niya ngayon sa telebisyon. Kinabukasan, habang abala sina Reyna at Pia sa mga sagot sa documentary show bilang winners, may isang itim na van ang huminto sa harap ng kanilang barong-barong. Lumabas ang isang matangkad na lalaking nakatuksido. May kasama pang 5 bodyguard. Tumigil sa tapat ng bahay habang may nagvi-video sa dalawa. Stop the show. Nagulat ang lahat, lalo na si Reyna. Lumapit ang lalaki sa kanya. Hawak ang isang lumang larawan ni Marites. That girl is my daughter. I am CEO Alejandro Ferrer. Nagkagulo ang buong komunidad. Ang mga kapitbahay ay naglabasan. Halos magtalsikan ng mga cellphone cameras. At kahit na ang mga staff na naroon sa lugar nila Reyna na kumukuha ng interview. Wait, siya ang ama? May narinig pang isang babae na sumigaw. Maging ang mga dumaan sa lugar ay napahinto. Sa mga oras na iyon, parang isang teleserye ang nangyayari sa tunay na buhay. Totoo ba ito? Tanong ni Reyna. Nanginginig ang boses. Bakit ngayon lang po kayo nagpakita? Tahimik si Alejandro. Ngunit punong-puno ng emosyon ng kanyang mukha. Anak, hindi kita binalikan noon. Isa yung pagkakamaling kinokonsensya ko gabi-gabi. Pero ngayon nakikita kita, narinig kita. At nakita ko si Marites sa'yo. Patawarin mo ako. Lumapit si Reyna kay Pia. Humawak sa kamay ng kapatid. Ate, bago pa siya nakapagsalita, lumuhod si Alejandro sa harap nila. Reyna, gusto kitang isama sa mansyon. Gusto kong itama ang lahat ng mali. Lahat ng hindi ko naibigay sa'yo noon. Ibibigay ko sa'yo ngayon. Ngunit, ang kasunod na linya ay parang punyal na tumukso at tumusok sa puso ni Reyna. Pero hindi mo pwedeng isama ang ate mo. Dagdag ni Alejandro. Hindi ko siya dugo. Hindi siya bahagi ng pamilya. Anak siya ng nanay mo sa una. Napalunok si Reyna. Napabitaw siya sa kamay ni Pia. Si Pia, na natiling tahimik, ngunit pilit ang pagngiti. Okay lang ako, Reyna. Aniya, mahalaga, makasama mo ang ama mo. Maayos ang buhay mo. Yan ang mahalaga. Ngunit sa loob ni Reyna, may gera. Hindi niya kayang iwan ng kapatid na kasama niya sa lahat. Sa gutom, sa hirap, sa luha. Sa gitna ng madla,
Sa harap ng mga cellphone at camera, wala siyang nais gawin kundi umiyak. Kabanata 12. Mabigat na desisyon. Ang hapon ay tila tumigil sa pag-inog. Sa gitna ng masikip na kalye at mga kapitbahay na nag-uusyoso, nanatiling nakatayo si Reyna habang nakatingin kay Alejandro Ferrer. Ang kanyang ama na ngayon lamang niya nakita. Sa kabilang banda, ito na marahil ang sagot sa kanilang mga pangarap. Hindi na kailangan ni Pia na kumanta sa lansangan. Hindi na nila kailangang matulog sa tagpi-tagping bubong. Isang hakbang na lang at magbabago na ang takbo ng kanilang buhay. Ngunit sa kabilang banda, may isang kondisyon. Isang pagkabasag na mas mahirap tanggapin kaysa sa kahirapan. Ang iwan si Pia. Pagka-uwi nila sa barong-barong, magkahawak pa rin ang kamay ni Reyna at Pia. Pero pareho silang tahimik. Nang makarating sa loob, umupo si Reyna sa gilid ng banig habang si Pia ay marahang inabot ang balde ng tubig upang mahugasan ng mga paang puno ng alikabok. Pinipigilan ni Reyna ang luha. Pilit pinatatag ang sarili, pero nararamdaman niyang unti-unti siyang nadudurog. Ate, bulong ni Reyna, anong gagawin ko? Hindi agad sumagot si Pia. Ngunit ramdam sa kanyang bawat kilos ang lungkot at bigat ng iniisip. Reyna, sa wakas ay nagsalita siya. Hindi ko kayang hadlangan ang kinabukasan mo. Matagal na akong bulag. Sanay na ako sa kadiliman. Pero ikaw ang ilaw sa mundong to. Pero ate, hinawakan ni Pia ang kamay ni Reyna. Mariin parang ayaw bitawan. Pakinggan mo ko. Walang mas mahalaga sa akin kundi makitang magtagumpay ka. At kung ang tanging paraan ay ang hayaan kang umalis, tatanggapin ko. Umiling si Reyna habang bumabagsak ang luha. Ayokong iwan ka. Hindi mo ko iiwan, Reyna, sagot ni Pia. Pilit ang ngiti. Pinapalaya mo lang ako sa sarili kong takot. Mas matapang ka kaysa sa akin. Gamitin mo yan. Isipin mo na lang, isang pansamantalang paghihiwalay para sa panghabang buhay na pag-asa. Kinabukasan, muling bumalik si Alejandro Ferrer. Dala ang isang itim na kotse at isang abogado. Maayos ang itsura ni Alejandro, pero halatang may kaba sa kanyang kilos. Anak, tawag niya kay Reyna habang nakatayo sa labas ng bahay. Handa ng lahat. May room ka na sa bahay, bagong uniform, and scholarship sa best private school. Tahimik si Reyna. Pinapanood niya si Pia na abala sa paglalaba sa gilid ng bahay. Ramdam niya ang tahimik na pagpigil nito ng luha. Pwede ko ba siyang yakapin muna bago umalis? Tanong ni Reyna. Tumango si Alejandro. Lumapit si Reyna kay Pia. Muling nagyakap ang magkapatid. Mahal kita, ate. Bulong ni Reyna. Mahal na mahal kita, bunso. Sagot ni Pia habang pilit ang pagtawa. Huwag mong kalimutan ang sinimula natin kahit saan ka makarating. Ako ang number 1 fan mo. Pangako akong babalik para sa iyo, ate. Huwag mo na akong balikan para kunin, sabi ni Pia. Balikan mo ako para yakapin ang buhay na pinangharap natin. Habang nasa loob ng sasakyan sa tabi ng kanyang ama, hindi mapigilan ni Reyna ang mapaiyak habang palayo sila sa lugar na iyon. Sa labas ng bintana, palayo ng palayo ang larawan ng kanilang barong-barong. Si Pia na nakatayo pa rin nagwawagayway. Nakangiti kahit na umugto ang mata. Hindi man niya marinig, parang naririnig niya pa rin ang tinig ng kanyang ate. Para sa iyo to, bunso. Lumipad ka at pagdating ng araw, sabay tayong lilipad muli. Sa loob ng mansyon ng mga Ferrer, sinalubong si Reyna ng isang mundo na tila galing sa pelikula. Mga chandelier, hagdang marmol, mga alalay, at mamahaling pagkain sa mesa.
Ngunit sa kabila ng marangyang paligid, naroon ang isang puwang sa kanyang puso na hindi kayang punan ng ginto, ang kawalan ng kanyang kapatid. Sa unang gabi ng mansyon, hindi siya makatulog. Tinakpan niya ng una ng ulo niya, pero hindi niya mapigil ang pagsiklab ng emosyon. Tahimik siyang umiiyak habang mahigpit ang yakap sa lumang panyo ni Pia, ang huling alaala na kasama niya mula sa mundong iniwan. Samantalang sa kabilang panig ng syudad, si Pia ay tahimik na nakaupo sa labas ng barong-barong, nakatingala sa madilim na langit. Hindi niya alam kung saan patungo ang kapatid. Hindi niya alam kung magiging masaya ba ito. Pero ang alam niya, hindi siya nawalan, basta hindi mawalan ng pag-asa ang kapatid niya. Kabanata 13. Paghihiwalay ng magkapatid. Sa bawat umagang dumarating, tila mas lalong nananahimik ang paligid sa barong-barong na dating masigla sa tawa at kwentuhan ng magkapatid. Simula nang umalis si Reyna at sumama sa kanyang ama, tila isang bahagi ng mundo ni Pia ang tuluyang nawala. Ang pagkakaibang iyon ay hindi sa dami ng tunog, kundi sa kakulangan ng kaluluwa. Hindi na bumangon si Pia na may sigla. Hindi na rin siya kumakanta sa kalsada. Kahit ang paborito niyang awitin sa bawat luha, may pag-asa, ay hindi niya na muling naisigaw. Ngunit sa kabila ng lungkot, pinipilit niyang panatilihing matatag ang sarili. Para kay Reyna, bulong niya araw-araw. Samantalang sa mansyon ng mga Ferrer, nagsisimula na ring masanay si Reyna sa bagong mundong ginagalawan niya. May sariling kwarto, may tutor, may kasambahay, at kung dati naglalakad siya sa putikan pa uwi sa eskwela, ngayon ay may sariling sasakyan siyang sinasakyan papasok sa isang eksklusibong paaralan. Ngunit sa bawat ginhawaan, naroon pa rin ang puwang. Sa tuwing nakakakita siya ng magkapatid na kumakain sa kantin, naalala niya ang simpleng almusal nilang lugaw ni Pia. Sa tuwing naririnig niya ang kantang dating inaawit ng kapatid, napapalingon siya at nagiging tahimik ang puso niya. Kamusta na kaya si ate? Tanong niya minsan sa sarili, habang nakatingin sa gabi mula sa maliwanag at malawak na bintana ng kanyang silid. Isang araw, habang inaayos niya ang kanyang gamit sa silid-aralan, may lumapit sa kanya na kaklase, si Clarice, anak ng isang senador. "Hey Reyna," bati nito. "May viral ka pala sa TikTok. Ang galing mo raw sa quiz bee. Paano ang tanong? Bakit parang ang lungkot-lungkot mo sa lahat ng picture mo?" Napangiti si Reyna na pilit lang. "Siguro kasi may kulang. Ang dami mo nang meron. Bahay, sasakyan, sikat na tatay. Kulang pa ba yun?" Hindi sumagot si Reyna. Hindi dahil hindi niya alam ang sagot, kundi dahil hindi kayang ipaliwanag ng mga salitang mayroon siya ang tunay na kulang. Sa kabilang banda, si Pia ay pinilit muling kumanta sa kalsada. Suot ang kanyang simpleng damit at hawak ang lumang tamborin. Alam niyang babalikan siya ng kapatid pag ito'y naging matagumpay na. Ngunit hindi na kagaya ng dati ang tinig niya. May puwang, may lamat, may luha. Minsan, napahinto siya sa gitna ng kanta at napapaupo sa bangketa. Tahimik na umiiyak. Nilapitan siya ni Aling Nena, isang matandang tindera na malapit sa kanya. "Anak, nasaan si Reyna?" "Nasa mabuting kalagayan na po," sagot ni Pia. Pilit pinapawi ang luha. "Kasama na po ang tunay niyang ama." Ikaw?" Ngumiti si Pia. Ako ang tahanan niya bago niya natagpuan ang palasyo." Dumaan ang mga linggo, ngunit hindi bumalik si Reyna. Sa kabila ng pangako niyang tatawag at susulat, walang kahit anong mensahe natanggap si Pia. Unti-unting sumisiksik ang pagdududa sa puso niya. Nakalimutan na kaya ako ni Reyna? Ngunit pinipigilan niya ang sariling umasa. Hindi. Bulong niya habang pinupunasan ng luha. Hindi ganun ang kapatid ko. Hindi niya ako nakakalimutan. Isang gabi, habang abala si Reyna sa pagsulat ng essay tungkol sa tema ng pamilya at tagumpay, pinilit niyang ibuwas ang damdamin. Ang tagumpay hindi nasusukat sa karangyaan, kundi sa kung sino ang kasama mong umabot doon.
Ngunit paano kung iniwan mo sila para makarating sa tuktok? Masasabi mo bang tunay kang nagtagumpay? Napahinto siya sa pagsusulat. Tiningnan niya ang larawan nila ni Pia na nakalagay sa ilalim ng kanyang unan. Magkasama silang nakangiti. Simpleng litrato lang. Kuha gamit ang lumang cellphone. Ngunit iyon ang tanging larawang may tunay na kasiyahan. Hindi niya alam kung ano ang dapat mararamdaman. Pasasalamat pa sa bagong buhay o pagsisisi sa kaluluwang iniwan niya. Samantalang isang gabi, habang papatayin na ni Pia ang ilaw sa barong-barong, napahinto siya at tinanong ang sarili. Kung dumating ang araw na hindi siya bumalik, paano ako? Tumulo ang luha pero ngumiti siya. Maghihintay pa rin ako. Walang drama, walang eksenang tila pelikula. Isang tahimik na gabi lang ang dalawang pusong magkalayo, pero magkaugnay. Isang gabi ng pag-iyak ni Reyna habang nakahiga sa isang malambot na kama, habang si Pia ay tahimik lang sa banig, nakahawak sa lumang panyo na may nakabordang letrang R. Sa parehong oras, pareho silang bumulong. Miss na kita. Kabanata 14. Sekreto ni Pia. Maagang gumising si Reyna sa mansyon ng mga Ferrer. Habang sumikat ang araw mula sa malawak na bintana ng kanyang kwarto, hindi pa rin maalis ang bigat sa kanyang dibdib. Kumpleto ang kagamitan, may sariling study room at mga bagong damit. Ngunit gabi-gabi ay tila wala siyang kapiling, kundi ang katahimikan ng pangungulila. Habang tinutulungan siya ng kasambahay na ayusin ang kanyang gamit para sa school field trip, biglang pumasok ang kanyang ama, si Alejandro Ferrer. Anak, bati nito. Hindi ka pa rin masyado naka-adjust, ano? Okay lang po, matipid na sagot ni Reyna. Salamat po sa lahat ng ibinigay niyo. Napansin ni Alejandro ang kakaibang lungkot sa boses ng anak. May halong pagkadurog. Hindi ito ang masiglang batang nakita niya sa TV noong Quizbee. Hindi ito ang Reyna na lumaban ng buong tapang. Namiss mo siya, no? Tanong niya. Tahimik si Reyna. Kung gusto mong dalawin ng kapatid mo, sabihin mo lang. Dagdag niya. Ngunit agad niya ring nilinaw. Pero hanggang doon lang. Hindi siya pwedeng tumira dito. Alam mo naman, andito ang lola mo. Tumango si Reyna. Pero sa loob niya, alam niyang may bagay na kailangan magbago. Nang araw na iyon, sa hindi inaasahang pagkakataon, ipinatawag si Alejandro sa opisina ng doktor ng kumpanya. May dating staff na dating sumuri sa ilang bata sa charity program ng kanilang kumpanya. At may dalang matagal ng record na sa hindi malamang dahilan ay ngayon lang naisumite. Sir, sabi ng doktor, naalala niyo po ba noong 2 taon bago magpandemya, nag-donate ang foundation niyo sa community clinic ng eye donation equipment? Oo, bakit? May isang batang babae ang naging unang pasyente noon. Bulag siya sa kaliwang mata at sa tala, hindi siya pinanganak na bulag. Nabulag siya dahil sa isang operasyon para iligtas ang batang kapatid na may critical eye condition, pero naapektuhan ang isang mata niyang naiwan. Anong pangalan ng bata? Tanong ni Alejandro. Pia Sasedon. Napatayo si Alejandro. Sasedon? Kapatid ni Reyna? Tumango ang doktor. Ayon sa tala, kinailangan tanggalin ng isang mata ni Pia para mailipat ang malusog na bahagi nito sa kanya nakakabatang kapatid. Wala silang pambayad noon, pero si Pia mismo ang pumirma ng waiver. Bata pa siya noon pero matatag. Natigilan si Alejandro. Ang babaeng tinanggihan niya, ang batang tinanggihan niyang makasama sa mansyon, ay ang mismong dahilan kung bakit may kakayahang makakita ang anak niyang si Reyna. Hindi siya mapakali sa loob ng kanyang opisina. Paulit-ulit niyang binubuklat ang mga medical records. Habang nasa isang kamay niya ang larawan ni Reyna at Pia nung maliit pa sila. Pumikit siya. Paano ko nagawang alisin siya sa buhay ng anak ko? Gayong siya palang nagbigay ng liwanag nito. Kinabukasan, hindi pa napigilan ni Alejandro ang sarili. Sumakay siya sa kanyang kotse at tumiretso sa barong-barong na tinirahan ni Pia. Pagdating niya,
Nadatnan niya si Pia na nakaupo sa tabi ng isang maliit na radyo. Tahimik at nakangiti habang nakikinig ng musika. Nang maramdaman ni Pia ang anino ng lalaki, lumapit agad at bumaling. "Magandang araw po. Sino po sila?" "Ako si Alejandro Ferrer, ama ni Reyna." Mahina ngunit malinaw ang pagkakabanggit niya. Hindi nagsalita si Pia. Hindi rin siya tumayo. Nanatili siyang nakaupo. Kalmado. "Gusto kong humingi ng tawad. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang lahat. Alam ko na kung bakit ka bulag, Pia." Sa unang pagkakataon, tumulo ang luha ni Alejandro. "Hindi ko akalaing ikaw pala ang dahilan kung bakit nariyan si Reyna. Hindi ko alam na ikaw ang nagsakripisyo. At ngayon, nagagalit ako sa sarili ko dahil pinili kong iwan ka." Tahimik lang si Pia. Ngunit may isang tanong siyang binitawan na tila pumatama sa puso ni Alejandro. "Kung hindi ka po pala nagkataong makaalam, hanggang kailan po sana ako mawawala sa mata niyo?" Napayuko si Alejandro. Wala siyang maisagot. Nang gabi ring iyon, sa loob ng mansyon, tahimik na naghihintay si Reyna habang nakaupo sa may veranda. Hawak-hawak niya isang lumang laruan na minsang tinahi ni Pia mula sa mga retaso. Nang dumating si Alejandro, agad niyang tinanong, "Bakit po kayo umalis?" "Anak, may kailangan akong itama." Kabanata 15. Regalo kay Pia. Makulimlim ang langit noong umagang iyon. Tila saksi ang kalikasan sa isang panibagong kabanata sa buhay ni Pia. Walang party, walang balloons, walang banderitas. Isa lang siyang simpleng dalagang bulag na nagluluto ng pansit sa maliit na kalan. Gamit ang perang, inipon niya mula sa pagkanta sa kalye. Isang taon na naman lang lumipas. 16 na kaarawan na niya at gaya na nakasanayan, siya mismo ang naghahanda ng kaunting salo-salo kahit wala namang bisita. "Happy birthday, self," bulong niya habang marahang hinahalo ang sahog na pansit. Para sa kabila ng tahimik na pagdiriwang, may kaunting saya pa rin sa kanyang puso. Dahil kahit hindi niya kasama si Reyna, alam niyang masaya na ito at iyon ang pinakamahalagang regalo para sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, may narinig siyang isang ingay ng sasakyan. Mabagal itong huminto sa tapat ng kanyang barong-barong. Hindi na siya tumayo. Sanay siya na may dumadaang tricycle at jeep. Ngunit may bumaba. Una ay ang mga hakbang ng isang lalaking pamilyar. Matatag, mabigat. At ang kasunod noon ay isang tinig na hindi niya inaasahang maririnig muli. "Ate!" Tumigil sa paghinga si Pia. "Reyna?" Mahinang usal niya. Halos hindi makapaniwala. Sumalubong kay Pia ang amoy ng bagong ligo, ang tunog ng maliliit na hakbang ng kapatid, at ang masikip na yakap na matagal niyang pinangarap. "Reyna!" Sigaw niya. Napahagulgol sa tuwa. "Ikaw ba to? Totoo ba to?" "Happy birthday, ate!" Sabi ni Reyna. Umiiyak na rin. "Sorry kung ngayon lang. Sorry kung hindi agad." "Ang mahalaga nandito ka," bulong ni Pia. Lumapit si Alejandro Ferrer sa kanila. Hawak ang isang cake na may nakasulat na "To our hero, Pia." Tahimik siyang lumapit at dahan-dahang naupo sa tabi ni Pia. "Pia, ako nga pala si Alejandro. Hindi lang bilang ama ni Reyna, kundi bilang taang humahanga sa tapang mo, sa sakripisyo mo, at kung papayag ka, gusto kong bumawi." Tahimik si Pia. Hindi siya nagsalita agad. "Ito po ba ang sorpresa niyo kay Pia?" Tanong ni Reyna. Ngumiti si Alejandro at itinuro ang sasakyan. Bumaba mula roon ng isang staff na may hawak na isang kahon. Binuksan iyon sa harap ni Pia. Bagamat hindi niya ito makita, hinaplos niya ito. Isang bagong keyboard, electronic, may built-in music system, at sa tabi nito, isang papel na may braille. Binasa ni Pia gamit ang daliri. "Scholarship grant for the National School for the Blind and Visually Gifted Musicians."
Hindi lang ito regalo kay Pia. Paliwanag ni Alejandro. Ito ay pagsisimula ng buhay kung saan hindi mo kailangan magtiis para lang mapansin. Isang buhay kung saan ikaw naman ang pakikinggan. Hindi lang bilang ate ni Reyna, kundi bilang ikaw. Hindi napigilan ni Pia ang lumuha. Sa unang pagkakataon, hindi siya iniwan. Hindi siya binaliwala. At higit sa lahat, hindi siya itinuring na hindi kabilang. Sumapit ang gabi at sa ilalim ng ilaw ng isang simpleng bumbilya, muling nagsalo ng hapunan ang magkakapatid. May cake, may pansit, may halakhakan. Ngunit ang pinakamasarap sa lahat ay ang pagmamahalan na buo na muli. Kumanta ka naman ate, lambing ni Reyna. Yung paborito mo? Tumango si Pia at marahang tumipa sa bagong keyboard. At sa mahinang tinig ngunit pusong punong-puno ng damdamin, inawit niya ang linyang matagal na nilang kinakapitan. Sa bawat luha may pag-asa, sa bawat sugat may paghilom, at sa bawat sakripisyo may pag-ibig na umaahon. Hindi nila alam kung paano ang susunod na pagsubok sa buhay. Ngunit, ngayong muling nabuo ang pamilya nila, kahit hindi perpekto, alam niyang mas matibay na sila. Ngunit sa di kalayuan, may paparating na bagong hamon. Isa na namang pagsubok na magpapakilala sa tunay na lalim ng pagmamahala nila. Dahil ang yaman at pagmamahal minsan, hindi sapat para labanan ng kamatayan. Kabanata 16, Sakit ng Ama. Lumipas ang mga linggo matapos ang kaarawan ni Pia. Unti-unti nang maging masaya at normal muli ang mundo ni Reyna at Pia. Sa tuwing walang klase, binibisita ni Reyna si Pia sa training center para sa mga visually gifted youth, habang si Pia naman ay abala sa pag-aaral ng piano at pagkanta. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may isang bagay na hindi agad napansin ni Reyna. Ang paminsan-minsang pag-ubo ni Alejandro Ferrer sa tuwing pagod ito. Noong una, akala niya ay simpleng pagkapuyat lang. Ngunit habang lumilipas ang araw, lumalala ito. Sa mga meeting ng kumpanya, napapansin ng mga board member na madalas na nawawala si Alejandro. At tila mas mabilis itong mapagod. Isang araw, bumagsak sa Alejandro sa mismong hallway ng kanyang opisina. Agad siyang dinala sa ospital. Ang diagnosis, stage 3 pancreatic cancer. Tahimik ang silid nang sabihin ng doktor ang balita kay Reyna. Nakatayo siya sa tabi ng hospital bed ng kanyang ama. Halos hindi makapaniwala. Ang taong kay tagal niyang pinangarap, makilala, ang taong minsan naging estranghero, ay ngayon unti-unting pinagpigtas ng mga panahon. Ano pong ibig sabihin nito, Dok? Tanong niya. Nanginginig ang tinig. Mahina na ang katawan niya. Hindi na siya pwedeng sumailalim sa chemotherapy. Ang kailangan niya ay pahinga, pagmamalasakit at lakas ng loob. Pagbalik ni Reyna sa kwarto, nakita niyang mulat si Alejandro. Nakatingin sa kisame. Tahimik, walang reklamo. Ngunit bakas sa mga mata ang pagkatalo. Anak, mahinang sabi nito, huwag ka matakot. Paano po ako hindi matatakot? Sagot ni Reyna. Lumapit sa kama. Kakapasok niyo lang po sa buhay ko ngayon. Mawawala na. Ngumiti si Alejandro kahit may kahinaan. Mas mabuti nang dumating ako sa huli kaysa hindi na dumating kahit kailan. Umupo si Reyna at hinawakan ang kamay ng ama. Wala po kayong dapat pagsisihan. Ang mahalaga, narito kayo ngayon. Ilang araw pa ang lumipas sa gitna ng pag-aasikaso ng mga nurse, may isang bisitang hindi inaasahan si Alejandro. Si Pia. Bitbit ang mga basket ng prutas. Tahimik siyang pumasok sa kwarto. Nagtaka ang mga nurse. Kapatid daw ng anak. Nang marinig ni Alejandro ang pamilyar na tinig, agad siyang napalingon. Pia? Magandang araw po, tugon ni Pia. Ako po ang bantay ni Reyna ngayon. Ako po ang bantay niyo ngayon. Hindi alam ni Alejandro kung anong sasabihin.
Nahihiya siya makita ni Pia na ganitong kalagayan. Mahina, hindi kayang tumayo at higit sa lahat, nakasalalay na ang buhay niya sa taong minsan niyang tinanggihan. Ngunit hindi siya pinahiya ni Pia. Lumapit ito. Marahang inabot ang baso ng tubig sa kanyang kama. Uminom po kayo, mainit ang panahon. Napatitig si Alejandro sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, hindi niya napigilang mapaluha. Pia, hindi ko alam kung paano ko hihingi ng tawad. Umiling si Pia. Hindi niyo na po kailangan. Lahat ng sakit may wakas at ang pagpapatawad hindi kailangan ng dugong magkapareho. Simula noon, araw-araw ay binabantayan ni Pia si Alejandro. Siya ang nagpapahid ng malamig na tuwalya sa noo. Kahit hindi makakain si Alejandro, si Pia ang pilit na nagpapakain. Bilib na bilib si Alejandro. Kasi kahit hindi ito nakakakita, master na nito ang mga gawain. Kapag matamlay ito, si Pia ang umaawit ng mga lumang kondiman. Isang bagay na minsan ay kinukutya ng mga mayayaman. Pero ngayon ay naging tanging aliw na isang naghihingalong ama. Isang hapon, habang tulog si Alejandro, dumating ang lawyer ng pamilya. Iniabot nito kay Reyna ang isang dokumento. Pinirmahan nito ni Don Alejandro kahapon bago siya naging mahina. Gusto niyang ipabasa ito sa harap ng lahat kapag dumating na ang tamang oras. Binuksan ni Reyna ang envelope. Nakalagay doon ang huling habilin, testamento, pamana, at higit sa lahat, isang liham na isinulat ni Alejandro para kay Pia. Kinagabihan, muling nagising si Alejandro. Mahina, nanginginig ang tinig. Pia? Po? Alam mo bang hindi ka man galing sa dugo ko? Pero, ikaw ang anak na hindi ko inakala. Pero, ako ang nagkulang. Napaluha si Pia. Pinisil ang kamay ng matanda. Patawarin mo ko. Bulong ni Alejandro. Pinatawad ko na po kayo noon pa. Dahil alam ko, kung nasa posisyon din po ako noon, pagka nagkamali rin ako. Ngumiti si Alejandro. At sa huling oras ng kanyang buhay, sa huling hininga ng kanyang dibdib, sa wakas ay nasabi niya ang salitang pinakamahirap banggitin. Anak. Isang salitang matagal hinintay ni Pia. Isang salitang nagpagaling sa sugat ng kanyang puso. Habang nakalapat ang mga mata ni Alejandro at pumikit sa huling pagkakataon, magkahawak ang kamay ni Reyna at Pia. At sa katahimikan ng ospital, habang humahampas ang ulan sa bintana, alam nilang sa wakas, nakamit na ni Alejandro ang kapayapaan at si Pia ang pagkilalang matagal niyang ipinagdasal. Kabanata 17. Ang naiwang mana. 2 linggo matapos malibing si Alejandro Ferrer, muling nagtagpo ang katahimikan sa mansyon ng mga Ferrer. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang tunog na basto ni Alejandro sa marmol ng sahig. Wala na rin ang tinig na punong-puno ng otoridad. Ang tanging natitira ay alaala. At ang tanong na gumugulo sa lahat, kanino maiiwan ang kanyang yaman? Sa isang malaking conference room naroon sina Reyna at Pia. Kapwa nakaitim. Si Reyna ay seryoso at tahimik, habang si Pia naman ay kalmado, pero halatang kabado. Sa kanilang tabi, naroon ang abogado ni Don Alejandro, si Attorney Marcelo. Bago ko basahin ang huling habilin, panimula ng abogado, nais kong ipabatid na ang testamento ay pirmado, notarized at may video recording na magpapatunay ng katapatan nito. Lumapit ang sekretarya at inilagay ang isang flash drive sa LED screen. Ipinakita sa kanila ang video. Sa Alejandro, mahina na ang katawan pero malinaw ang tinig. Kung pinapanood niyo ito, malamang wala na ako. Pero ayokong lumisan nang hindi nalilinaw ang lahat. Reyna anak, ikaw ang dugo ko at ipinagmamalaki kitang anak ko.
Sa'yo ko ipinapamana ang kalahati ng lahat na pag-aari ko. Ang kumpanya, ang mga investment, at ang ari-arian sa probinsya. Napaluha si Reyna. Ngunit, hindi lang ito ang ikinagulat niya. Ngunit, hindi pwedeng ikaw lang. Dahil may isang tao akong mas naging matatag, mas naging tapat, mas naging anak sa puso. Kahit hindi ko man siya tunay na dugo. Pia. Napatingin si Pia sa screen. Hindi kita anak sa dugo. Pero anak kita sa pagkatao. Ang kabutihan mo ang nagpagaling sa akin. Dahil dyan, ipinapamana ko sa iyo ang kalahati ng lahat na natitira ko. Oo, Pia. Kasama ka sa lahat ng tagumpay ko. Hindi ka second class. Hindi ka extra. Ikaw ay bahagi ng pamilya ko. At gusto kong malaman yun sa harap ng batas. Pagpatay ng screen, walang makapagsalita sa silid. Tila sumambulat ang isang bomba ng emosyon. Si Reyna ay tahimik na umiiyak, habang si Pia ay nanatili hindi makapaniwala. Bakit ako? Mahina niyang tanong. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit naging buo si Reyna. Sagot ni Attorney Marcelo. At dahil alam ng ama niya na hindi kayang suklian ng dugo ang pagmamahal at katapatan. Paglabas ng balita tungkol sa pamana ni Alejandro, naging mainit sa paksa ito sa media. Blind girl, pinamanahan ng bilyonaryo. Kalahati ng yaman ng Ferrer na punta sa adopted daughter. Anak sa puso, anak sa pamana. Nagulat ang buong lipunan. Maraming pumuna, maraming humanga, ngunit higit sa lahat, marami ang napaisip. Paano nga ba sinusukat ang pagiging anak? Sa unang pagbabalik ni Pia sa special education program sa kanilang pinapasukan, napansin niya ang pagbabagong ikinagulat niya. Good morning po, ma'am. Bati sa kanya ng gwardiya. Kasunod ang paghawak nito sa kanyang braso para alalayan siya sa pagpasok. Napangiti si Pia. Ito ang parehong gwardiya na dati ay hindi siya tinulungan. Ang parehong taong nagbulag-bulagan noon habang siya'y naliligaw. Ma'am Pia, may kailangan po ba kayo? Andito lang po ako. Hindi sumagot si Pia. Tumango lang siya. Hindi niya kailangan ng apology. Sapat na ang pagkilos. Ngunit, hindi lahat ay masaya sa pagbabago ng kapalaran ng magkapatid. Ang pamilya ni Nikki Manggubat, na matagal nang kilala sa syudad bilang makapangyarihan, ay hindi makapaniwala na isang dating palengkera at isang bulag na musikerang bata ang ngayon ay bilyonaryo. At ang ama ni Nikki na isang local politician ay naungkat na may ginagamit na pondo ng gobyerno para sa mga personal na proyekto. Kabilang na ang private tutoring ni Nikki na pinondohan mula sa kaban ng bayan. Ibinatawag sa investigasyon si Mayor Manggubat. Habang pinapanood ni Reyna ang balita sa telebisyon, hindi niya mapigilang ngumiti ng mapait. Ang gulong ito, sinumulan nila. Pero ang karma, likas na matalino. Alam kung sino ang susundutin. Hindi natin kailangan gumante. Sagot ni Pia habang marahang tinutugtog ang keyboard. Ang pag-angat natin, sapat ng sagot sa lahat ng panghahamak nila noon. Kinabukasan, bumalik si Reyna at Pia sa kanilang dating paaralan. Ngunit hindi na yung tinutukso kundi bilang panauhing pandangal. Isang bagong gusali ang itatayo. The Ferrer Liwanag Center for Inclusive Education, alay sa mga batang may kapansanan at galing sa hirap. Habang nagsasalita sa entablado si Reyna, humawak siya sa kamay ni Pia. Kung hindi dahil sa kanya, sabay turo sa ate, wala ako rito. Siya ang liwanag ko. Siya ang nagturo sa akin na kahit magdilim ang paligid, basta may pag-asa, makakakita pa rin ang puso. Tumayo ang buong auditorium sa palakpakan. Maging ang mga dating guro na minsang tahimik lamang sa pang-aapi kay Reyna ay naiyak sa tuwa at pagsisisi. Totoong mayaman. Pero ang mas mahalaga, nahanap na ni Reyna at Pia ang respeto, dangal at kinakailangang halaga. At higit sa lahat, nahanap nila ang isa't isa bilang magkapatid, magkaibigan at mga anak ng parehong sakripisyo at pagmamahal. Wakas.